Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre, ako yon si Gandang Kara. Hello, mga pangga. Happy Monday once again. Kumusta naman ang lahat? Oras po natin, 1:28. Hello po sa lahat ng mga nasa biyahe sa oras na ito. Sa mga nasa bahay, sa mga kumakain pa rin, sige, kain mo lang yan. Ang tagal nung kain mo ha, hindi mo tapos-tapos, pero okay lang yan. Enjoy it, diba? Anyways, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, kung gusto mo akong makita na summer pero naka-long sleeve ako. Gusto mo ba yung ganitong outfit na parang kala mo nasa Japan ako, nasa Korea ako? Ha? Diba? Oo. Yan. Hindi ko maramdamang summer ngayon kasi super duper lamig. Ayan. Ay, may pa ganun. May pahalik si Papa Jackson. Habang nagkakape, diba? Ang init na nga, nagkakape ba yan? Hindi, sige, okay lang. Diba? Feeling namin malamig talaga dito. Malamig naman talaga kasi dito sa booth, pero okay lang. Nagigalit yung tiyahin ko. Oo, naayos ko na pa, madam. Ay, nako. Opo, ma'am. Tag mo na yung mga katrabaho mong ina-adjust yung aircon. Kasi lamigin sila. Kahit sa bahay, di ba? Ganyan ang gawain ko. Pag tulog na silang lahat, i-a-adjust ko yung aircon. Tapos magigising si David. Ang init. Pinagpapawisan ako, init. Ganon ang ginagawa ko. Ay, nako. May mga tao talaga kasing lamigin. Yung sobrang sensitive ng balat, di ba? Konting ano lang, nanginginig na. Oo. Anyways, hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Please like and share this live video. Happy Monday once again sa inyong lahat. May mga good news tayo, may mga bad news din naman, no? Ang dami mga nangyayari. Anyways, lahat ng mga good news o bad news, abangan nyo na lang sa Baklita. Sila ang nakakaalam ng mga latest update, diba? Hay, nako! Anyway, so eto na dahil lunes na lunes ngayon, syempre kailangan malakas ka kasi unang araw ng linggo ng trabaho, unang pasok mo, wag kang tatamad-tamad at wag ka ring matutulog kasi pag nahuli ka, patay kang bata ka talaga, di ba? Ito muna ang kailangan natin para mas mapalakas ang ating katawan. Syempre kailangan natin ng food supplement, di ba? Na puro yung sangkap at walang halong chemicals. Walang iba kundi MX3 capsules. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Ayan, umani po ito ng maraming awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa mga katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yan, kailangan mo yan pangga, di ba? Kailangan malakas ang iyong pangangatawan at mas makakapag-isip ka ng tama kapag ang katawan mo ay kumbaga healthy ka physically. Diba? Sabi nga nila, pag sobrang gutom tayo, hindi tayo kasi hindi mo nilalagyan ng laman yung tiyan mo eh. So hindi tayo makapag-isip na maayos. Yung mga decision makings natin, hindi rin maganda, diba? Kaya yan ang sagot. Sinasabi ko sa'yo, palakasin mo ang iyong katawan. But anyways, please like and share this live video para masaya tayong lahat. Like, and share. At malay mo mabati pa kayo later. At mamaya pwede rin po kayo mag-comment. Pero eto na muna, ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Meron kang isang mapait na nakaraan. Ayaw mo nang balikan pa yon. At syempre gusto mo maging maganda na ang buhay mo. May mga tao kang makakasama na magpapasaya sa'yo. And of course, nagwi-wish tayo ng partner na pang forever na.
at magpapasaya sa'yo kahit mag-isa ka na lang sa buhay mo. O kahit marami kang hindi magandang na-experience. Ito ang story ni Jomar. Bata pa lang siya ay naharas na siya ng mga tito niya. At doon nag-start ang pagiging Becky daw niya mula nung nangyari yon. Patay na ang nanay niya at ang tatay niya, kaya naman ulila na siyang lubos. At sabi nga niya, hindi niya alam kung paano niya kinakaya ang lahat. Hanggang sa nakilala niya si Mark at nagkaroon siya ng liwanag sa buhay niya. Feeling niya, may family na ako at last. May nagmamahal na sa akin at may minamahal na rin ako. At sabi niya, si Mark na ang huling lalaking mamahalin ko. At yung kaligayahan na yon ay natigil nung may pangyayari sa buhay niya na bumago ng lahat. Nalaman kasi niya na HIV positive daw siya. At hindi niya alam kung saan niya ito nakuha dahil nagkaroon din naman daw siya ng mga boyfriend before. Ang problema niya ngayon, hindi niya alam kung paano sasabihin sa partner niya na positive siya dahil natatakot siyang mawalan na naman ng isang tao sa buhay niyang napakahalaga sa kanya. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara, ako po si Jomar, 22 years old. Gusto ko lang pong i-share ang pagkatao at ang karanasan ko. Bata pa lang po ako, naharas na po ako ng mga tito ko. At hindi ko po alam kung dito na nagsimula ang pagiging Becky ko. Ulila na po ako at patay na po ang aking mga magulang. Hindi ko po alam kung paano ko kinakayang lahat. Hanggang sa nakilala ko po si Mark. Okay naman po ang relasyon namin at pakiramdam ko nagkaroon na po ako ng pamilya. Sa katunayan nga po, 2 years na kami. At sinabi ko sa kanya na siya ang huling lalaki na aking mamahalin. May mga naging boyfriend naman po ako before. Pero hindi tumatagal, kaya sana si Mark na talaga. Kaso po may isang pangyayari na bumago sa lahat. Nagpa-check up po ako nung araw na yon. Hindi ko po akalain na ang sasabihin ng doktor ay HIV positive po ako. Hindi ko po alam kung saan ko po ito nakuha. Natatakot po akong sabihin kay Mark dahil ayaw ko po siyang mawala. Pero magiging selfish naman po ako sa kanya kapag nahawa ko siya. Panibagong dagok na naman po ang nararanasan ko ngayon, DJ Kara. Gusto ko pa pong mabuhay kasama si Mark. Minsan po, parang gusto ko nang sumuko dahil sa pait na binigay sa akin. Pero kapag naiisip ko si Mark, pinipilit kong lumaban. Dapat ko na po ba siyang pakawalan para ibigay ang kalayaan na makahanap pa ng para sa kanya? Aww. Shout out sa lahat ng mga lumalaban sa sakit na ito at nagpapakatatag. Pakatatag pa po kayo. Pero sa problema mo, Jomar, I get you. Kasi ngayon ka na lang nakahanap ng happiness tapos natatakot kang mawala. At pwedeng mawala kapag sinabi mo ang totoo. Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Jomar? May mga nakarelate ba sa inyo? May mga masasabi ba kayo? Mako-comment kay Jomar. Welcome po ang lahat ng comments sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Sabi dito, Ate Kara, masakit man, pero sabihin na lang po niya ang katotohanan sa partner niya. Kesa malaman pa nito sa ibang paraan. Total, lalabas at lalabas din naman po ang katotohanan. So, agahan na lang niyang sabihin. Sabi naman ni Chinas, if you really care for Mark, then seek help. Magpagamot ka and gawin mo ang lahat para hindi siya mahawa. May gamot na ngayon ang HIV. Be brave enough to face the reality. Aray, sakit nito, no? Sabi ni Peter Smeng, be brave enough to face the reality. Yung reality, wala tayong mababago dyan eh. Jomar, take care of yourself and be honest to your partner. Baka nakahawa ka na nga. Pray and be healthy. Sabi naman ni Ate Arlene.
Pakawalan mo na lang siya kahit sabihin mo na mahal mo siya. Kawawa naman siya kung mahawa siya sa'yo pero mas maganda sabihin mo sa kanya ang totoong problema mo. Sabi ito ni Veron. Huwag mong pangunahan ang maaaring mangyari. Gawin mo, kausapin mo siya. Malay mo maintindihan ka niya at magpagamot kayo. Naghagamot po yan, Jomar. O yan, pinapalakas ang loob mo ni Ate Jonah. Sabihin mo sa kanya ang totoo na may sakit ka kasi kung mahal ka niya, talagang tatanggapin ka niya. Sabi naman ni Rovicel. Sabihin mo sa jowa mo ang kalagayan mo para matulungan ka pa niya. Sabi naman to ni Ate Letty. Jomar, sabihin mo ang totoo kasi kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya ng buong buo at nasa kanya po ang desisyon kung magsistay ba siya or aalis siya. Kung aalis man siya, at least naging tapat ka sa kanya. Sabi naman to ni Ate Rodely, at least nga naman naging tapat ka. Jomar, huwag kang matakot na sabihin sa boyfriend mo ang totoo. Baka malaman niya pa sa iba yan. Nako. Sabihin mo na at baka lumala pa ang sitwasyon. Tatanggapin niya yan kung mahal ka talaga niya. Magpagamot ka. Malay mo, samahan ka pa niya magpagamot. Sabi naman to ni Ate Anna May. Tell the truth. If she really loves you, she will accept you. If not, let him go. Aray, saklap naman ang let him go. Pero wala tayong magagawa. Diba? But anyways, Jomar, mahirap talaga ang kalagayan mo kasi lumaki ka na longing for love. Maraming ganyan na talagang gustong-gusto nila na ma-experience. Una sa lahat, patay na ang mga magulang mo, ulila ka na. Saan ka huhugot ng source of happiness? Wala eh. Sa sarili mo at sa partner mo na lang. Kay Mark. Pangalawa, may mapait kang nakaraan. Sabi mo nahaharas ka ng mga tito mo at yung feeling na yon na wala kang kalaban-laban, mahirap yun ah. Kasi parang looking back, sana pala lumaban ako noon kaso hindi ko magawa kasi I was young at that time. Wala akong kalaban-laban. Diba? Kahit gustuhin namang mag-revenge ngayon, tapos na. But you can always do that kung gusto mo talaga na mabigyan ng justice yung mga ginawa sa'yo. Kaya naman I get you kung saan nang gagaling. Yung hindi mo masabi-sabi kasi natatakot kang mawalan na naman ng minamahal. Natatakot kang yung the only person na nandyan for you, mawawala pa. Ito na nga lang yung para sa akin eh. Ito na nga lang yung tinuturing kong forever eh. Na ito na yung panghabang buhay ko kahit wala akong pamilya tas mawawala pa. But then again, Jomar, don't be selfish. Kasi kung ikaw naman ang lalagay sa lugar ni Mark, masasaktan ka rin. So doon na tayo manggagaling. Kung siya lang ang tanging tao na nandyan for you at wala ka ng pamilya, wala ka ng kahit na ano, walang ibang nagmamahal kundi siya lang, maaati mo ba na magalit siya sa'yo? Maaati mo ba na masaktan mo yung taong sinasabihan mo ng mahal mo? Sabi mo nga mahal mo siya at siya na lang talaga. So dapat hindi mo kayang maatim na ma-hurt siya dahil hindi mo sasabihin yung totoo. Let him decide. Selfish yun. Kasi if you really love him, kung ano man yung desisyon niya, hahayaan mo siyang lumaya. Yon ang totoong pagmamahal. Kung saan magiging maligaya yung pagmamahal mo, hahayaan mo siya. At kung ikaw yung makakasira ng buhay niya at ayaw na niya, tatanggapin mo dapat yon. You will let him go. Kung yun ang nararapat at kung yun ang gusto niya ha. But you'll never know kasi nga hindi mo pa sinasabi. Paano kung ipaglaban ka naman pala niya? Paano kung handa naman pala siyang tanggapin lahat? Paano yun? Ginagkamali ka pa. Lagi mong isipin na kapag mahal mong isang tao, ibibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Ibibigay mo kung ano yung magpapasaya sa kanya. Pero hindi mo ibibigay kung ano ang magpapasakit sa kanya. Iingatan mo yon kasi nga mahal mo siya eh. Pero kapag ganyan, parang pinapakita mo lang na mas mahal mo yung sarili mo. Kasi hindi kailangan nandiyan siya sa tabi ko. Hindi siya pwedeng mawala. Kasi sinong iniingatan mo? Yung sarili mo. Baka hindi mo lang napapansin na nagiging selfish ka na. So you have to tell the truth. And you have to be strong. Kung siguro kailangan ng times 3, yung pagiging matatag mo, gawin mo. Humingi ka ng tulong sa partner mo. Kasi ganoon naman talaga dapat, diba? Kaya tayo may partner.
Hindi lang yan sa sweetie-sweetie pie na matatawag, di ba? Hindi lang yan sa lambingan. Kaya kami partner din, ibig sabihin, malalaman mo ang totoong pagmamahal nyo sa bawat isa kung paano kanya tulungan, kung paano kanya i-guide, kung paano kanya suportahan, kung paano niya gawin yung pagmamahal niya sa'yo at kung hanggang saan ang pagmamahal niya sa'yo. Kapag ito bang challenge na ito, ay bigla siya nag-give up, di ba? At least alam mo na, hanggang dito lang pala tayo. Kapag may dumating palang pagsubok, wala na pala. Kasi may mga ganong pagmamahalan eh. Kahit tumagal pa kayo ng ilang years, pag may pumasok na pagsubok, nag-give up. Ibig sabihin, hanggang doon lang yung kakayahan ng pagmamahal nila at hindi mo rin na sila pwedeng masisi. Hanggang doon lang talaga eh. Pwedeng ikaw kaya mong hamakin ng lahat para sa isang tao, kaya mong tanggapin lahat, pero may mga taong hindi kayang gawin yun. At kailangan nating tanggapin yun. Kasi iba-iba ang tao. So, Jomar, sabihin mo na lang ang totoo para wala ka na rin kinikimkim. Kasi the more na nahihirapan ka sa sakit mo, emotionally depressing yan, lahat na, sasabog ka na lang yan, hindi mo pa mailabas, wala ka pang friend to lean on. Kaibigan mo rin siya. Hindi mo lang siya partner, dapat tinuturing mo siyang lahat para sa'yo. Dapat sandalan mo rin siya, so sabihin mo na lang. And dapat willing kang tanggapin kung ano man ang sasabihin niya. And again, be positive. O nga pala, nag-positive na tayo. Hindi, kidding aside. Be positive na kaya mong labanan yan. Ano ka ba, Jomar? Diba? Kaya mo yan. Imagine nalagpasan mo nga yung mga nalagpasan mo. 2 magulang mo na wala sa buhay mo. Naharas ka before. Pero ikaw andito ka pa rin. You're still alive and kicking. Ito, itatawid mo lang din to. Baka hindi mo nare-realize kung gaano ka nakatapang at kung ano na yung mga nasurpass mo. Diba? So, kaya mo to. Again, sabi nga diba, nagagamot na ito ngayon. So, huwag kang panghinaan ng loob. Feeling ko doon ka lang pinanghihinaan ng loob kay Mark kasi natatakot kang maiwan ulit at makipaglaban mag-isa. Pero kailangan mong harapin yan. Nakipaglaban ka na mag-isa bago dumating si Mark sa buhay mo. Kakayanin mo ulit yun. Pero hindi ko sinasabing yun na yung desisyon niya. Siyempre, mag-usap pa rin kayo. Huwag kang negative, Jomar. Gawin mo to para sa sarili mo at gawin mo rin to alang-alang sa partner mo. Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Sincerely,